Eto guys, so nakabili ako ng second hand na washing. Yun nga lang, may problema siya. Kaya kayo ingat-ingat sa pagbili ng mga second hand na washing. Kasi nga, eto palang nagiging problema nito. Kailangan investigahan ninyo kung bibili kayo ng washing. Alamin nyo kung ano yung history. Ang masaklap tong nabili kong washing na second hand ay pang lalaki. Hindi pwede sa babae. Alam nyo guys, wala na siguro mas sasarap pang tingnan na daily nakikita mo puno palagi yung battery ng setup mo dito. 100%, tapos si Day 100% fully sustainable ang kuryente dito sa bahay. Boom! And eto, may tanong sila sa atin. Si Sir Rayag, pang backup lang ba siya? Pwede, di pwedeng continuous ang paggamit? Sa about dito siguro. Kasi kung kay Day yun, dire-diretso na yun eh. So eto, kung kung gusto niyo magsimula, eto, budget na to. Budget. Para sa akin, budget na yun. At kumbaga, papana kasi na ganon, bullseye na. Ayan, direct to the point. Kung ito kasi kung sakasaka, gulat ako na. Kung sakasakali kasing ito yung gagamitin ninyo, magkano presyo ba nito is 20,000. Plus, i-add na natin siguro kung 500 or 600 watts yung gagamitin yung solar panel, ay aabot ng 25,000. Tapos na kagad. Wala ka lang trials, diretso na. Connect mo na lang. Tapos ang gastos. Kaya hindi ka na gumamit ng breaker, diretso na dito. Ayan, so ganun pa lang pansamantala. Then later on, pag magkapera ka, bili ka ng mga circuit breakers. So sa tanong ni Sir na pang backup lang ba siya or pwede din bang pang diretsohan? So pwede siyang pang backup, pwede din siyang pang diretsohan. Pero meron lang akong lilinawin dito. Baka sasabihin ninyo pang diretsohan ba't bitin? Pang diretsohan ba't kinulang? Ba't nalobat? Gumamit ako ng ganito, nalobat. So ganito kasi guys, si Thunderbox kasi, Galaxy 1000 Lite, ang kanyang solar input kasi ay limited hanggang 600 watts lang siya. So kahit tasan mo na yon, magdagdag ka pa ng solar, wala na, kumbaga, sayang lang. At 1000 watts yung kanyang output na AC. So doon tayo magbabase sa kanyang solar input na 600 watts. So kung ang purpose ninyo kay Thunderbox ay pang backup lang siya, wala sigurong magiging problema doon. Pero kung sakasakali na pang diretsohan, ay dapat alam ninyo kung bagay yung kanyang limit. Kasi masyadong technical kung sakaling ganun yung purpose. So si Thunderbox kasi ay 600 watts lang yung kanyang solar input, tapos yung kanyang AC output ay 1000 watts, then yung kanyang battery ay 2 kWh. So baka kasi sabihin niyo diretsohan, di naman pala kaya, ba't bitin, ba't kulang. So parang ganon. So dito kasi, kahit sabay naman natin kay Deye yung ginagamit kong malaki, meron din siyang limitation. So dapat alam natin yon. So dito kasi yung kanyang solar input ay 600 watts. Dapat alam natin kung bagay yung limitation ng ating load kung gusto nating diretsohan. Doon tayo magbabase ng continuous load sa kanyang solar input. Kasi doon nanggagaling ang ating kuryente. Yung magkakarga sa kanyang battery at yung kanyang ilalabas na kuryente sa output. So 600 watts yung kanyang solar input. Pag malakas yung araw, dapat kung sakasakali yung ating solar panel ay 600 watts. Kung sakali naman ay 400 watts, doon ka rin magbabase 400 watts. Hindi pwedeng maging 600 watts yung load mo na continuous. So doon na lang tayo, kunyari 600 watts yung nabili mo. So dapat ang yung continuous load ay nasa 100 watts, 200 watts, or 300 watts. Bakit? Kasi nga dapat meron pa rin pumapasok sa yung battery. Dahil nga sa kinonsumo niya sa magdamag, yung 200 watts nga medyo alanganin na yun
So pwede yung isang ref, isang electric fan. Kung sakali magdagdag ka, magbawas ka ng load na iba para kahit paano ay hindi maubusan yung kanyang battery. Sa daytime naman, kahit paano may papasok sa kanyang battery pa rin. Kasi nga yung mga ganito kasi ay mababa yung kanyang solar input. Ba't ganun kulang? Di sayang lang yung pambili. Kung gusto nyo yung talagang mas malakas talaga, doon kayo kay Thunderbox 3000 XL or 5000 XL. Kasi yung mga yun, malalakas yung kanyang solar input. Then malaki yung battery. Dito kasi ay limited kasi ito ay portable power station. Pero meron lang siyang pa-bonus na kunyari ay pwede siyang pang residential, pwede siyang pang continuous. Kagaya nito, diretso na to. Ayan, so dapat ang load mo lang ay 100, 200, 300 na continuous. Pag lalagpas pa doon, wala na papasok sa battery mo. Maglalaro ka lang talaga sa 100, 200. Siguro kung yung kanyang solar input ay nasa 1000 watts, pwede. Kasi nga ay kung tutusin nga mas lampas pa sana dun pero dahil yung sa power station lang siya, pa-bonus na niya kung bagay yung pwede maging ganyan. Okay, so sa akin kasi dito ay diretsohan yung kanyang run. Dito na rin nagcha-charge to Then kanina nag-washing sila dito. Kamali nga tong washing na to, panlalaki So sinusundan ako dito talaga. Dati nandun sa sa loob yun ngayon nandito na naman. Susubukan natin. Pero yung mga load na panandalian lang, pwede rin sa kanya yung mga pang 1000 watts, 800 watts. Kasi yung mga yan ay sandali lang kumbaga. Hindi sila yung mga continuous na nagraran para dito. Pero kung sakasakali na yung mga diretsohan like inverter na ref, yung mga ilaw, mga diretsohan, electric fan, mga matatagal nagraran yan, pwede yung mga yan. Pero dapat mag-limit ka lang sa 100 or 200. 300, sagad na yon. Ayun, tapos na naman siya mag-charge. Ganyan lang yan, parang nagtutulungan na lang dito. Dito nang gagaling yung kuryente niya, tina-charge na dito. Tapos eto, dahil nga sa naka-on yung AC niya pala, nalimutan ko pinatay, di kumakain siya. Sa bagay kasi solar naman siya Tapos dito na rin tong electric fan. Wonder lang yan na walang tao dito. Kasaksak pala to. Subukan natin. Di pa natanggal yung tubig. Pati dryer. Diba? Pansin mo kasi kung yung lalaki, kung kabisado niya yung mga yan, ibig sabihin siya yung naglalaba. Kaya sinabi ko kanina, yung washing panlalaki. Ayos na ayos ngayon kasi nga maaraw summer na. So yung pang daytime, pang nighttime natin na kuryente, sagot na lahat ng solar. So yung washing kasi okay naman siya kasi hindi naman dire-diretso yung kanyang motor. Kahit yung dryer niya hindi naman diretso Salitan sila kumbaga, tapos patay hindi naman yung kanyang motor, wash motor, okay lang siya. Tapos sa gabi naman, kung sakaling may ref kayo, wag lang yung traditional, yung hindi siya inverter. Dapat inverter para matipid and mababa yung kanyang kick in. Yung mga ganun kasi ay hindi naman diretsohan yung kanyang run time pag malamig na kasi titigil yung mga ref yung kanyang andar, tapos inverter type pa, mababa yung kanyang kain. Ang wattage yata niya ay nasa 75 ba o 70 or 100, hindi ko pa kasi alam, pero sabi nila ganun So parang tumatakbo lang na standard na electric fan. Tapos yung panggabi mo naman, ilaw mo naman, so pwede lang siya, tapos electric fan. So basta yung mga diretsohan, huwag kang lalampas kumbaga sa 200, 300 watts. Para ito paano, may ilaw ka pa sa gabi. Basta may papasok lang sa kanyang battery kumbaga. Okay? So ganoon, para para magamit mo siya ng diretsohan. Dapat mapag-aralan mo kumbaga yung kanyang technical.
Sa una lang yan na talagang mabibitin ka kasi nga pinag-aaralan mo pa. Pero kung sakaling kabisado mo na siya, ayan, hindi ka na mahirapan. O kung talagang bitin na bitin, pwede kang bumili ng battery tapos gawin mo siyang pang backup. So pwede naman niyang i-charge yung si Thunderbox. Diba? Sa akin kasi dito puno to Yan, so pwede niyang i-charge kung sakasakali. Kamakailan dito na naman ako kumain. Malapit na ako dito matulog. Malapit na ako dito manirahan. Yung ibang gamit ko nandito na. Susunod may tuya na dito. Pansin niya sa inyo mga kasawang kalikot. Unti-unti yan. Lilipat ka. Ay, ganun talagang buhay natin. So ayan, nasagot na natin yung isang tanong sa atin na pwede ba siyang pang diretsuhan or pang backup. So depende na sa inyo guys kung anong gusto yung purpose. Okay, so stay addict. Ingat.